Yan, welcome back sa channel natin mga kahusay. Ang tagal nating nawala. Halos mahigit 2 buwan yata ako hindi nakapag-vlog dito sa ating YouTube channel. At kasi meron ako dito na mga ginagawa na napagbisihan ko. Tapos hindi ko na na-vlog yung mga ginagawa kong mga motor dito. Hindi ko na yung mga tinatroubleshoot natin, yung mga nire-repair. Kasi meron ako dito, nag-focus ako dito sa ginawa kong may mga project ako maliliit na may nasalihan kasi akong group na mga gumagawa ng ganito, kaya nainganyo rin ako na mag-design ng sarili kong gawa na sa akin. So kahapon natapos ko yung isa, tapos yung una kong ginawa nung nag-trial ako, may mga nagawa na akong isa na medyo malaki. Hindi pa ako satisfied ko sa naging resulta, kaya gumawa ako ng panibago na solid. Ito, papakita ko nga sa inyo yung aking pinag-abalahan ng 2 buwan. Yan yung una kong ginawa na kinopya ko sa Montenegro. Hindi man ganyan yung totally na itsura nung Maria Natasha Montenegro lines na Roro vessel. Kinopya ko yun. Bali, ang sukat niya ay 1.1 meter. Mahigit 1 metro kasi ang sukat niyan. Malaki rin siya mga kahusay. Ayan, taas mataas. Dalawa yung motor niya. Yan. Dalawa yung motor. Tapos naka remote control na din siya ng 40 to 50 meters yung range. May pruwa. Yung ginawa ko niyan, tumataas baba rin yung pruwa. So may harap. Tapos ito yung pinaka solid ko na ginawa, yung BRP bagakay ng Philippine Coast Guard. Ayan, kung matatandaan nyo, si BRP bagakay ng Philippine Coast Guard ay yung binobomba sa West Philippines ng Chinese Coast Guard, yung binangga tapos binobomba ng tubig. Yan, ginawan ko siya ng miniature na ship din. Bali, naka remote control din yan. Medyo malaki nga lang yung motor na nailagay ko. Parang hindi bagay dun sa kanyang body, kasi medyo maliit yung body niya at malakas yung motor na nailagay ko. Ito yung kanyang transmitter. Yan. Yung transmitter naman niya ay 60 to 70 meter yung layo. Yan, ilalabas natin si bagakay niya sa stante. Nilagay ko sa stante kasi kulay white siya, nagdudumi pag nasa labas. Kaya dyan ko nilagay. Kahapon ko lang natapos yan. Ayan yung tsura niya. Mamaya bubuksan natin yung kanyang engine room. Malawak yung ilalim niyan. Yan, ito na si BRP Bagakay. Yan. Nilagyan ko rin siya ng body name dyan. Tapos yung kanyang body number na 4410. Yan. Bali yung motor niya, dito ko siya nilagay. Ayan, nagdumi na nga rin siya ng konti. Kahapon tapos na to. Nandito yung kanyang engine room sa ilalim. Ito, gumagana to. Gumagana yan. Yan. Ang gana nga lang nito is pababa. Hindi siya palabas. Hindi katulad nun sa mga barko talaga na tunay na barko. May usok. Ito, humihigop siya ng hangin kasi yung blower niya, kailangan niya palamigin yung motor. Air cooled yung motor niya, brush type. Buksan natin to. Ito yung engine room niya. Yan, brush type. Naka propeller type na rin yan. Stainless yung kinabit natin. Tapos yung monitor, may monitor tayong kinabit dito. Ito yung blower niya na pahigop, galing do sa labas. Ito naman yung blower ng kanyang motor para lumamig, kasi nagiinit yung motor niyan. Dapat naka water cooled yan kaya nga lang nag-design ako ng sarili kong design na di hangin. Tapos malaki na rin yung dapat, kasi dito yung timon na gagamitin natin ay servo. Ang problema doon sa servo na nabili ko, hindi siya compatible doon sa transmitter doon sa receiver. Kaya ang ginawa ko, yung pang 4 wheels na
ito yung ginamit ko pang 4 wheels yan. Sa mga may 4 wheels o sa mga mekaniko ng 4 wheels, alam nila kung saan ginagamit to. Bali yung ginamit ko dito is 12 volts din para hindi siya masunog agad. Tapos yung kanyang power room nandito. Buksan din natin to. Dito naman nagagaling yung kanyang power. Yan. Dapat dito, ang gagamitin kong battery is yung nabibili lang sa Shopee na o sa mga online shop. Yung maliit na malapad kaso mabilis malobat yon. Kaya ang ginawa ko, tinimbang ko muna, binalansi ko muna yung buong body niya kung hanggang saan yung kaya niyang buhatin na tutugma dito sa battery tsaka doon sa iba niyang pyesa. Bali 12 volts to yung ating ginawa na battery na Life Pro. Yan yung ginawa natin. Makunat to kasi yung full charge niya na 14 volts matagal mo na siya magagamit. Yan. Yung receiver niya, naglagay na rin tayo dyan. Yung receiver nasa loob. Kapag nasa tubig siya, mapapakita ko sa inyo sa screen. Tinungba ko lang din yung linya ng tubig dito. Yan. Para kita pa rin tong kanyang pangalan. Yung body name niya. Hanggang dito lang yung tubig niya. Dyan sa tapat na yan. Binalansi natin niya. Matagal ko nga lang siya nabalansi. Gumawa ako ng mga pattern. Tapos yung balance niya sa tubig. Kaya medyo mahirap gawin yung kanyang body. Kailangan balanse. Para alam mo kung ilang gaano ka bigat yung ikakarga mo sa loob. Bali yung karga nito lahat, tumitimbang siya ng mahigit 2 kilo. Kasama na to. Tsaka yung buong kabuuan ng bangka na yan. Ang kulang na lang sa kanya ay ma-water test natin. Bali pinalutan ko siya sa tubig pero hindi ko pa siya na papatakbo ng yun talagang lumalangoy na siya. Nasubukan ko na rin yung kanyang motor. Papakita ko sa inyo dito sa video yung tinesting ko kung paano ko tinesting yung motor niya, kung gaano kalakas yung binibigay ng kanyang propeller at saka yung brush type motor natin. Ito yung kanyang LC. Ayan. Medyo malaki nga lang na ikabit ko. Kaya ang ginawa ko, nag-extension na lang ako dito para medyo mabawasan yung impact nung hélice niya kasi sobrang malaki yung naikabit natin. Ito yung kanyang timon. Yan, ito. Kompleto na yan. Water test na lang yung kulang. Meron ako nabili na pang water pump. Nag-iisip din ako kung ikakabit ko sa kanya. Ikakabit na lang naman yun. Madali lang na may kabit yung water pump kung papasukin siya ng tubig. Pero tinesting ko ito maghapon na nakababad siya sa tubig, wala naman pumasok, walang leak kasi yung ilalim niya nakamasilyado yung ilalim na nilagyan ko ng epoxy. Nagluto ako ng epoxy, nagtunaw ako yung mga epoxy na ginagamit ng mga magbabangka. Kaya ginamitan ko siya para matibay, walang leak na mangyayari. Tapos susubukan ko na kabitan to ng pump halimbawa na magkaroon siya ng tubig sa loob. Okay. Kasama pa sa'yo.
Tama. Tama. Ay, kumakas ito. Ha?